Hello beautiful people! Magluto tayo ng cheesy potato balls. Balatan ang patatas, tsaka ilaga at i-mash. Kahit hindi masyadong durog na durog, kahit may mga buo-buo na kaunti lang. Maglagay tayo ng isang sachet ng powdered milk, isang tasang flour, and kalahating tasa ng cornstarch. Tapos, lagyan ng isang large na itlog. Tapos, masahin. Ayan, naka-gloves pa tayo dyan, guys, no? Pero, inalis ko din yung gloves kasi, hindi namimix ng maayos. Naghugas na lang ako ng kamay. Okay lang na kamayin, guys, kasi naghugas naman ako. Tsaka, kami lang din naman ang kakain, no? Hindi na ako naglagay ng ibang pampalasa kasi malasa na yung gatas, tsaka maglalagay pa tayo ng cheese. Slice natin yung pangpalaman natin na cheese. And then, mag-scoop ng isang kutsara para pantay-pantay yung pagkabilog. Ilagyan ng cheese sa loob, tapos bilog-bilugin hanggang maging smooth, no? Para hindi maghiwa-hiwalay kapag pinirito. Ayan, bilugin pa natin yung iba hanggang maubos natin yung mixture. Sa 3/4 kilo na patatas, nakagawa tayo ng 39 na balls. Ayan, yung breadcrumbs, lagyan natin ng cheese powder, pero hindi masyadong madami para hindi siya magiging maalat. I-mix natin ng maigi. Tapos, magbati ng isang itlog para pang dip doon sa balls bago ilagay sa breading, no, sa breadcrumbs. I-coat natin lahat yan, guys, bago tayo magprito. Yung cheese na palaman, guys, ay depende na sa inyo kung ano ang gusto nyo, kung gusto nyo ng mozzarella or quick melt na cheese, kasi regular lang na cheese yung ginamit ko dyan. Ayan, na-coat na natin lahat at pwede na tayong magprito. Medium fire lang yung apoy para hindi masunog agad kasi madaling masunog ang breadcrumbs. At huwag siksikin para maluto ng maayos. Galaw-galawin natin paminsan-minsan, no, para hindi sila magdikit-dikit at maging pantay ang pagkaluto. Siyempre, dahil lubog sa mantika yan, kailangan natin ng strainer. Ayan, luto na, guys. Tingnan natin kung gaano siya ka-crispy. Ayan. Thank you, guys, for watching. Have a nice day.